Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The project like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, na may kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito po yung lingkod para sa Tumaka Apostolic Believers for Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid, sa bawat araw. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Now, sa bawat araw, mga kapatid, kailangan natin talagang na makinig ng salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil po ang pananampalataya wala po sa napakinggan. Ayan, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, yan po sa Roman in chapter 13 verse 17, na magkaroon lang ang taon pananampalataya kung mapakinggan nila ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito talaga ginagawa natin para po tayo, mga kapatid, ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Hindi po tayo parusahan na Panginoon na parusa na walang hanggang. Kung parusahan man tayo ngayon dito sa libutan, parusa po lang ito na hindi po tayo makasama sa parusa sa kanya pagparito. Ayan po mga kapatid, nakasulat po yan sa 1 Corinthians 11:32. Mga kapatid, na napakalaga po na malaman natin na talagang ito sa salimutan pinarusahan tayo para po na hindi po tayo may kasama po ng salimutan, mga kapatid, sa kanya pagparito, kasi may parusa po sa kanya pagparito. Ayon po sa 2 Thessalonians in chapter 1 verse 8 up to 9. Mga kapatid, ang sinabi ng Biblia na dapat natin malaman na huwag natin pabayaan, mga kapatid, na tayo po hantong sa parusa na walang hanggang. So kaya kailangan natin, mga kapatid, malaman ngayon kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Now, sinabi ko na, mga kapatid, na ang ating pumuwi sa bawat araw na dapat natin siguruhin po natin kung ano talaga ang dapat natin gawin para po wag tayong ahantong sa parusa na walang hanggang. So pagsikapan natin ang ating sariling kaligtasan. Sa Pilipos 12:13, kapatid, na kailangan natin pagsikapan ang ating sariling kaligtasan. So dapat natin, mga kapatid, pagsikapan talaga. Hindi kayo na kumpiyansa tayo sa ating panahon ngayon. Nagsikapan tayo sa pagtatrabaho para po makabili tayo ng mga pangailangan natin. So mga kapatid, hanggang po yan sa physical at saka dito sa limutan lang po yan. Pero ang spiritual na bagay, pagsikapan din natin na sana po ay ito po ay mas malaga pa sa bagay na ating nakamtan na bigay ng Diyos sa atin. Kasi kung nakapokus tayo sa mga bagay na dito sa limutan, lahat po na sa limutan may katapusan, mga kapatid. Lahat ng susunog ito ng apoy, walang matitira. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 in verse 11, lahat po, mga kapatid, walang matitira dito sa sanlibutan. Ito po talaga ay masusunog na apoy. So kaya ang ating gagawin, kapatid, ulitin ko po, na pagbigyan naman natin ng panahon ang Panginoon na itong salita talaga niya ay dapat nating pakinggan at huwag baliwalain. Kasi ang ating umuwi sa limutan, alam po ng Diyos kung kailangan, kapatid, tayo talaga ay turuan ng salita ng Diyos, dahil po alam ng Diyos po na ang ating pumuhay ngayon ay hindi po natin napahalagaan ang mga bagay na walang katapusan. Kasi yung walang katapusan, mga bagay na sa langit po yan, yun po ang inaasahan natin, inaasam-asam natin na ito po ay natili po sa pananampalataya ng mga bagay na hindi nakikita. So kaya ito, mga kapatid, ang dapat natin pahalagaan sa ating panahon ngayon. Dapat mamuhay po tayo talaga na kasama ang Diyos. So paano natin sabihin na kasama natin ang Diyos na sa bawat araw pumuhay natin nakapokus tayo sa mga bagay na dito lang sa salimutan. Trabaho lang tayo, kain, inom, gusto lang masaya, negosyo, kasawa, pamana.
kung ano pa man ang makasanlibutan na pumuhay. Pero kung sa spiritual tayo nakapokus, so hindi mahalaga po ang mga bagay na sanlibutan, sapagkat alam naman natin masusunog po ng apoy ang sanlibutan, mga kapatid, at wala po tayong maidahilan sa araw ng paghatol, sapagkat hanggang ngayon tayong nabubuhay pa ay nais ang Panginoon talaga ay maligtas. Ayon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. So yan, mga kapatid, ay inasahan po natin na sana po magkaroon tayo ng kaligtasan, dahil po alam natin na ang panahon ngayon malapit na, babalik ang Panginoon. Nakatayo na po ang Panginoon ayon po sa Santiago chapter 5 in verse 8 up to 9. Na huwag natin hayaan na masayang lang po itong mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin. Kaya dapat na tayo magising, dapat na po tayo ay gagawa ng kalooban ng Diyos, dahil natin alam ating buhay. Ang sabi ni Santiago 4:14, anong akala sa buhay ninyo? Ang buhay natin parang usok lang at parang singaw lang na ito'y nakikita at kaagad nawala. Ganun ang buhay natin. So kaya magsikap tayo sa bawat araw kung ano talaga ang nararapat po na ating dapat gawin. Now, ating key verse, pakinggan natin sa 12:31 dito po sa Mateo. Pakinggan natin, mga batid, 12 and verse 31 hanggang po sa 32. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Yan po, mga kapatid, napakahalaga po ito na ating pag-aaral ngayon, kasi mayroon pong kasalanan na hindi mapatawad hanggang sa pangalawang buhay. Now, lahat ng kasalanan ng ginawa ng tao sa limutan mapapatawad. Ayon po sinabi niya sa Mateo 12:31. Nasa 32, pakinggan natin. Sino mang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Nakikilala. Yan, mga kapatid, no? Napakahalaga po na malaman natin ito. So, lahat ng kasalanan, anong mga kasalanan ginawa natin? May kapatawaran po. Kasi ang kamatayan niya sa cross para po sa kapatawaran na ating kasalanan. Now, ito, mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Biblia na lahat ng kasalanan mapatawad, ngunit ang lupastangan ng Espiritu Santo hindi mapatawad, no? Hindi mapatawad magmula ngayon hanggang sa darating. So ibig sabihin, hanggang sa araw ng hatol wala nang kapatawaran, no? Makamta ng tao na ito po talaga, na namumuhay po talaga na walang, mga kapatid, pagtanggap at hindi po, mga kapatid, sinusunod ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ay Espiritu. Now, mga kapatid, yun po, mga kapatid, na sinang Biblia sa John chapter 1 verse 1 up to 2, na noon pa lang ang salita kasama ng Diyos at ang Diyos ay salita. So kapag hindi mo tanggapin ang salita, ang aral ng Diyos, ang Diyos na po ang tinatakwil natin. At dahil tinakwil natin ang Diyos, ayon po sa 2 Timothy in chapter 2 verse 12, na ang nagtatakwil sa akin, itatakwil ko din siya. So, ganun, mga kapatid, na kung itatakwil natin siya, itatakwil niya tayo. So, ano pang maasahan natin? Kaya, ito talaga ang dapat malaman natin. Huwag hayaan na maging salungat at suwail tayo sa salita ng Diyos na ating napakinggan, sapagkat ito po, sa pagparito niya, may parusa sa mga tao na hindi po nagsitalima ng Ibanghilyo at nakilala ng Diyos. So kaya, mga kapatid, biblical po ito. Biblical po ito ating pinapangaral, na huwag natin tularan ng ibang mga tao na kahit na po ay napakinggan ang aral ng Diyos, ito po ay inaayawan. Huwag natin ayawan, kasi yun po ang pagtakwil ng banal na Espiritu. Kasi alam natin ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. So, ito, kung itakwil natin ang aral, ang salita ng sa ating napakinggan, yun ang kasalanan na walang kapatawaran, immortal sin, no? Walang kapatawaran. Kahit na kung hanggang sa pangalawang buhay, walang kapatawaran po ng mga tao na nagtatakwil ng aral at ng salita ng Diyos. Kasi yun lang po, aral lang po ito, mga kapatid, sa libutan na ating tinatanggap. Kaya sinabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:1 up to 2,
na ang magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo na inyong pinanghawakan at pinatilian, sa magitan nito ligtas kayo. So, biblical po. Sa magitan na aral, ligtas tayo. Kaya, salita ito ng Diyos ang bigyan ng kaligtasan. Hindi relihiyon. Hindi sa bansag natin, Pastor Chris, Manampalataya, na talagang may kasiguruan na po tayo. Sa aral po tayo nagkaroon ng kasiguruan. Pakinggan na lang natin para kayo mismo ang maghatol sa ating sarili kung talaga ba, mga kapatid, ito ba talaga ay tama ba na ating pamuhay ngayon, wala na ba tayong kulang? Sapagkat sa aral po tayo naliligtas, wala po sa relihiyon. 1 hanggang sa 2 sa 1 Corinthians chapter 15. Katapos noon, lumapit kay Jesus Kasi po, hindi pala nagpalit. Hindi nagpalit po. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Ayan po ang tandaan po natin, kaya nga, ang lapastangaw sa Espiritu Santo hindi mapatawad magmula ngayon hanggang sa darating. Kasi ang Espiritu Santo, itong salita ng Diyos na ating tinatanggap, ito po ang nagbigay sa atin ng aral. Kasi kung walang salita, wala tayong magagawa. At dito tayo, mga kapatid, sa aral na liligtas. Wala po sa ating relihiyon, wala po sa ating bansag, pastor, pare, Christian manampalataya, tagapagturo, wala dyan ang kaligtasan. Ang pagsunod ng aral, mga kapatid. Ulitin natin, 1 Corinthians 15 verse 1 up to 2. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat Yan, mga kapatid, no? Maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. So, yan na lang, mga kapatid, ang dapat nating panghawakan, ang aral, hindi po relihiyon. Kaya, kahit anong relihiyon mo ngayon, so hindi po tayo narinig sa relihiyon. Ang ating panghawakan ng aral. So, pakinggan ang salita ng Diyos, sapagkat pag hindi mo pakinggan, hindi mo gagawin, lapastangan po yan sa Espiritu Santo. Pero lahat ng kasalanan ng tao mapatawad po, mga kapatid. Dahil ang dugo ng Panginoon ang pantubos, mga kapatid, na ating mga kasalanan. Dugo, hindi relihiyon. Kaya kahit anong relihiyon mo, hindi ka matubos din. Ang nagtubos sa ating kasalanan, ang dugo ng ating Panginoon. Pakinggan natin sa Epeso Kabanata 1, talata 7. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo. para maunawaan ang kanyang lihim na Kasi po, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Amen. So mga kapatid, napakaganda po na mensahe ng Diyos na ang nagpapatawad sa atin, kapatid, ng kasalanan, hindi po ang ating relihiyon, hindi po ang ating karunungan, kundi ang aral at ang dugo ng Diyos na ating Panginoong Kristo ang nagpapatawad, no? Nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi po tayo, mga kapatid, napatawad sa ating relihiyon, sa ating bansag, pastor, pari, tagapagturo, Christian, may panampalataya. Ang nagpapatawad ng ating kasalanan, ang dugo, mga kapatid, ng ating Panginoon. So yun po ang dapat malaman natin. Huwag po tayo, mga kapatid, magdalawang isip na makinig tayo ng salita ng Diyos, sapagkat ayaw ng Diyos talaga na mapahamak po tayo.
ayaw ng Diyos talaga na ang ating pamuhay ngayon ay puro na lang ang ating nasusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. Kaya hanggang sa mga araw na ito, dapat tinuruan talaga tayo ng Diyos para po na matuto tayo kahit paano na malalaman natin ang pagkamit ng kaligtasan. So hindi po mga kapatid, relihiyon, hindi kay bansag natin, Kristiyano, pastor, magtutudlo, kung tagapagturo, pare ba, kung tayo talaga ay may panampalataya, ligtas na po tayo. Panghawakan natin ang kaya ang napastangan ng Espiritu Santo hindi mapatawad magmula ngayon hanggang sa darating. Yan po mga kapatid na sinabi naman ng aklat. So tanda po natin papatawad na ating kasalanan, ang dugo po ng Panginoon. Kaya anong kasalanan natin na nagawa ay mapatawad tayo. Pero kung napastangan natin ng Espiritu Santo, kaya kahit anong kasalanan natin, pagtanggapin natin ang salita ng Diyos, so may pag-asa po tayo tungkol po ng kaligtasan na ito. Kaya ating key verse is Matthew chapter 12, 31 up to 32. Na ito mga kapatid, napakahalaga po na dapat pahalaga natin to at malaman natin ano ba ibig sabihin ng Biblia. Sinabi ko sa inyo ang totoo, lahat ng pagkasala ng tao mapatawad, pati ang napastangan, pati na ang nagpaglapastangan sa Diyos ay mapatawad. Ngunit ang lapastangan ng banal na Espiritu ay hindi mapatawad. So mga kapatid, tandaan po natin, kung ang salita ng Diyos ating baliwalain ito, kasi dito tayo nagkakamit ng kaligtasan sa aral. So ang aral po binabasa, ang aral po pinapaunawa at inunawa. So yun pong dahilan, dyan tayo nagkamit ng kaligtasan. Hindi po na dahil ako pastor, tama na ito. So ang aral mga kapatid, marami pong aral ng Diyos sa atin para po na maisagawa talaga natin, para po tayo hindi mahatulan po ng parusa. Marami po mga Christian ngayon, pastor, pari, tagapagturo, napalataya, pero hindi po dahil po na ganun po ating pagtingin sa sarili natin, ligtas na po tayo. Dahil po marami pa rin mga salita ng Diyos na minsan po hindi natin nagawa dahil po naumasa na po tayo sa karunungan natin. So ano na po ng Diyos na sa ating pagbuhay ngayon, at talagang marami pa tayong bagay na dapat malaman na hindi pa natin nagagawa. Kasi ayaw ng Diyos na talaga na parusahan ang tao. So, tama ang sinabi po ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang pangako ayon sa kalan na iba. Subalit ang Panginoon nagpakumbaba sa atin. Nagpakumbaba ang Panginoon. Na ayaw ng Panginoon talaga na may mapahamak, kundi lahat sana magkamit ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. So ganun po. Ganyan po ka mahabagin ang Diyos sa atin. Ganyan po ka mapagmahal ang Diyos sa atin. Kahit na po kung hanggang ngayon parang ganun na lamang ang pamuhay natin, na parang tayo lang po nasusunod. Pero sinabi po sa gawa, kapatid, Kabanata 17, talata 3 po, na pinalagpas lang ng Panginoon ang katigasan na ating puso at isipan. Subalit ngayon nagyaya ang Diyos, nagyaya ang Panginoon sa lahat ng dako ng daigdig, sa lahat ng tao, lahat po ng tao ha. Ay ibig sabihin lahat ng tao, hindi po mga kapatid na tandaan po natin, ikaw magsabi na okay na sa'yo, lahat ng tao sinabi dito na magsisi na at tumalikod na sa masamang pamuhay. So yun po ang sinabi ng Panginoon. Now, kumusta mga kapatid sa ating kalagayan ngayon? Ano ba talaga ating pamuhay ngayon? So alam po ng Diyos na talagang kulang pa tayo. Kasi ang iglesia po ng Sardis at saka iglesia ng Episo, doon sa Episo ay pinagsabihan ng Panginoon talaga. Kahit nakita po ng Diyos na dati po na ang pag-ibig nila sa Diyos talaga ay nakita ng Diyos, nagtitiis po sila sa paghihirap, kahit na po kung siguro lang pamasahe, nakarating pa rin sa simbahan, kahit na siguro butas ang sinilas, nakarating pa rin sa simbahan, kahit na siguro kung gaano kalayo ang simbahan, ay nakarating pa rin sila sa simbahan. Pero mga kapatid, dumating ang panahon na unti-unti po ang pag-ibig na nawala. At yan po kini-question ng Panginoon. So ganun tayo, pinagsabihan tayo ng Diyos kasi kitang-kita po ng Diyos ating pagtitiis, kitang-kita po ng Diyos ating paghihirap,
Kitang-kita po ng Diyos na tayo talaga ay masigasig. Pero ngayon, hinahanap niya ang dati nating pag-ibig. So ganyan po, sinabi po ito sa pahayag in chapter 2, verse 1 up to 5. Ito mga kapatid, napakahalaga po. Isulat mo ito para sa anghel sa nagbabantay sa iglesia sa Episo. Ito ang mensahe na may hawak na 7 bituin sa kanang kamay at malakad sa gitna ng 7 ilawan na ginto. So 7 bituin, ito mga kapatid ang anghel. At itong mga kapatid, ilawang ginto, ito po ang tanda po natin, 7 iglesia po ito. Natala mga kapatid, ito po ang iglesia kasi may liwanag, iglesia ng Diyos. So ito nagpisentar po ng ilawan kasi si Kristo po ang ating pundasyon, siya po ang liwanag. So 7 bituin, ito po ang 7 anghel, nakabantay po ito sa 7 iglesia. Ay mga kapatid, no, ang 7 bituin, ito po ang 7 anghel. At ang 7 ilawang ginto, ito po ang 7 iglesia. Now mga kapatid, ito po ang iglesia ng Diyos sa lupa, na ito po mga kapatid ang pinagsabihan ng Panginoon na 7 iglesia na ito, hindi po lahat talaga ay sumusunod ng kalooban ng Diyos. Hindi lahat po ng iglesia na ito ay talagang naging masunurin. Kaya sinabi ng Panginoon, itong 7 iglesia ay pinadala ito na mensahe mga kapatid para po na itong 7 iglesia ay mapagsabihan po na kailangan natin itong mga kapatid na bigyan din natin ng isang halimbawa sa atin ngayon na tayo talaga ay may panampalataya. Tanda po natin, dapat alam natin itong kasalanan talaga na walang kapatawaran. Kasi ating verse is Matthew chapter 12 verse 31 to 32 na mapatawad ang lahat ng pagkakasala ng tao. Pero ang hindi mapatawad, yung lapastangan ng Espiritu Santo, kapatid. Yan po ang pinaka matindi na kasalanan ng tao kapag lapastangan po natin ang Espiritu Santo. Ibig sabihin na itong mga salita ng Diyos na ating napakinggan ngayon, kapag binabaliwala natin ito po ang kasalanan na walang kapatawaran. Na lahat ng kasalanan natin magawa mga kapatid sa libutan ay mayroong kapatawaran. Pero yung lapastangan ng Espiritu Santo, mga kapatid, ay wala talagang kapatawaran. Tandaan po natin, ito ngayon na sa bawat ang pamahay natin ay dapat natin malaman, no? Kailangan natin malaman kung ano ang dapat natin gawin. Kasi may immortal sin talaga kung ito po hanggang po kapatid na babalik ang Panginoon at harap tayo sa hukuman ay wala tayong maasahan na kaligtasan. Kasi mayroon talagang kasalanan kapatid na ito po ay walang kapatawaran. So dapat alam natin ito kasi mahirap na mga kapatid kung umaasa po tayo ng kaligtasan, ayun pala ang kapamakan ating kantungan. Kaya sa bawat araw talaga ay nag-aral po tayo ng Biblia para po na matuto tayo sa bawat araw. So nais ng Panginoon talaga na malaman natin sa ating alis sa libutan ay sana po ay karapat-dapat po tayo. Kasi ayaw ng Panginoon talaga na maparusahan ang tao sapagkat ginawa tayo ng Panginoon hindi po para sa impyerno. Ginawa tayo ng Panginoon para po sa kanyang kalwalhatian. Kaya lang sa ating panahon ngayon, dahil po sa ating kalagayan, so nakapokus tayo sa mga bagay pangailangan natin sa libutan, na ito naman mga kapatid ay hindi po dapat ito ang ating pagsikapan, no? Ang pagsikapan natin itong mga bagay na hahantong sa buhay na walang hanggang. So yan mga kapatid, ating panahon ngayon na talagang hindi po natin nalalaman kung ano ang dapat nating gawin kasi dahil po sa mga bagay sa libutan ay nakapokus tayo diyan. Pero ang mahalaga mga kapatid, itong buhay na walang hanggang ang ating dapat pagsikapan. Kaya nga sinabi ng Panginoon is John chapter 6 in verse 27 na huwag pagsikapan ninyo itong pagkain na magdudulot lang po ng kasiraan. Ibig sabihin na hindi manatili.
ang pagkain nating pagsikapan, itong hahantong tayo, no, sa buhay na walang hanggang. Na ito mga kapatid, ang bigay ng Panginoon sa atin talaga ngayon, na sa bawat araw pamuhay natin ay tinuturuan po tayo sa tamang pamuhay. Pakinggan natin sa 6:27, mga kapatid, ito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 6. Basahin natin ito mga kapatid. Ang sinabi ito, huwag kayong magtrabaho lamang para lang sa pagkain na nasisira, kundi para sa pagkain na hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggang. Ako ang anak ng tao ang siyang mabibigay nito sa inyo. Ang pagkain ito, dahil ako ay binigyan ng Ama ng kapangyarihan na magbibigay nito. Ito mga kapatid, salita ng Diyos na ating pinapangaral. At kaya nga sinasabi ko mga kapatid na mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao. Pero hindi mapatawad yung lapastangan ng Espiritu Santo. Na kapatid, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, nakapatay man tayo, nakapag-rape, kung anong krimen na ginawa natin dito sa libutan, tayo talaga ay nangnakaw, nag-hold up ba tayo, naging bayo-tumboy, nagsamba, nandisdiyosan, nanira ng puri ng kapwa. Pero mapatawad po, lahat po ng kasalanan talaga mapatawad. Sa totally, lahat, walang sinabi ay itong nakapatay, hindi pwede. So lahat po, walang kasalanan po na hindi mapatawad. Hindi po ito ipagkaloob ng Diyos. Now, lahat ng bagay, lahat po ng mga hinahangad, pinapangarap ng tao, ay ang Diyos po ang nagbibigay dito. Pero ang atin dapat pagsikapan, ang atin tandaan mga kapatid, na ito po, nahatong po sa walang hanggang ang ating mga bagay na pinagsikapan po natin. Totoo nga, naghanap buhay tayo, trabaho tayo, makapagbili ng pagkain, masarap na ulam, damit, pambayad ng utang, pambayad ng kuryente o ano paman. So hindi po tayo magkaroon diyan, hindi galing sa Panginoon. Pero ang sabi dito sa ating key-verse ngayon, sa Mateo, in chapter 12:31 up to 32, na mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao. Nangalunya, nakikiapid, nasaksi ka ba ng kasinungalingan, ikaw nira ng kapwa mo, mapatawad pa rin yon. So sa dugo po na ating Panginoon. Now, ngayon mga kapatid, ang hindi mapatawad, yung mga pastangan. Yung napastangan ng Espiritu Santo. Sino po itong napastangan, mga kapatid? Ito po yung nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi noon, akala natin wala nang pag-asa, buhay natin, makasalanan po tayo. Anong kasalanan na ating nagawa, yun na po minsan, tayo na po mismo ang humato ng sarili natin. Pero mga kapatid, hindi po ganyan. Kaya, pinapaalam po ng Diyos kung ano ang tama. Nang hanggang sa mga panahon na ito, nakaranas tayo ng mga iba't ibang mga problema sa buhay, mga pagsubok, pero tama nga ang sinabi ng Biblia, walang pagsubok na ating dinadaanan na hindi natin makayanan. Kasi tapat ang Diyos. Noon, nakaranas tayo ng mga problema sa buhay, pagsubok, tayo po ay nakaranas ng malaking suliranin, pero nakaahon tayo, nananaig po tayo, na tayo po hindi pa naglilingkod sa Panginoon, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ano pa kaya ngayon naglilingkod na po tayo sa Panginoon, mas doble po ang ating maasahan. Kasi noon, ipinapadama lang ng Diyos kung gaano kalaki ang kanyang habag biyaya sa atin. Na si Apostol Pablo nga, siya po isang halimbawa, na sabi niya, nung una linapastangan ko, inuusig ko iglesia ng Diyos, at ito pinagsikapan ko na iwasak ang iglesia ng Diyos. Ito po mga manampalataya. Hinahabol ni Apostol Pablo ang mga manampalataya na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Hanggang nakarating po si Filipe doon sa lugar na hindi po niya inaasahan. Nakarating po siya doon sa, sabi natin, Episo, doon sa Galilea. Hanggang po mga kapatid na siya talaga ay hinabol ni Apostol Pablo at ang mga apostol dahil po naakala niya na yung kanyang relihiyon, yung kanyang natutunan na relihiyon ng mga Hudiyo, yun na nga. Pero hindi po. Kasi iba po ang biyaya ng Diyos. Walang relihiyon na kinakampihan ang Diyos. Ang kinakampihan ng Diyos, yung mga tao na sumunod at gumagawa ng kanyang mga salita. Kasi Pablo nga, isang Parisiyo. Pare si Apostol Pablo, naging pare sa mga Parisiyo. Ganon din, naging pare natin siya sa ating paglilingkod ngayon sa Panginoon.
Now ngayon mga kapatid, dapat alam po natin, ano ba itong kasalanan na walang kapatawaran hanggang sa araw ng paghatol? So ito nga, ang lupastangan ng Espiritu Santo. Now ano ba ang masyan ng mga lupastangan? Hindi nila pahalagaan ang promise kung pangako ng Diyos. Hindi pahalagaan nila ang paraiso na nakahanda po para po sa atin. Hindi pinalagaan nila mga bagay na sa langit na ito ating lalakaran ginto. Na paglingon mo sa kaliwat kanan, mga kapatid, ito po ay perlas. Dito sa lupa, dito sa limutan, kahit para lang kuko na perlas, wala tayo. Pero doon sa langit, yun po, kaliwat kanan ng pader, perlas, 12 klaseng perlas. Dito wala tayong bula, wala tayong ginto, wala tayong perlas. Pero sa langit, ang ginto, lalakaran na po natin. Excuse me. Adrin Nazareno, thank you for coming. So, sino to? Isa to sila lang. Imuhaning oan, igsoon, si Adrin. Adrin Nazareno. So, salamat. O imo ba ni? Account? Adrin Nazareno sa Kampawan ba ni? Sa Kinablangan ba ni? O nasa asama ni sa Bagang Gabanin ng Nazareno. So maibuntag kayong tanan, ang Diyos magkapadalangin sa tanan mga Nazareno family. So yan mga kapatid, na ating pagsikapan ngayon, ang pinakasindro dito, lahat ng kasalanan ng tao ay mapatawad. Pero yung lupastangan ng Espiritu Santo, walang kapatawaran magmula ngayon hanggang sa darating. So ibig sabihin, hanggang sa araw ng paghatol, walang kapatawaran na po yung mga taong lupastangan ng Espiritu Santo. Na yun ang tanong, ano ba talaga ang kasalanan ng tao ngayon naghatid po sa espiritual na kamatayan? Yan mga kapatid, na hanggang sa pangalawang buhay na wala na talagang kapatawaran. Ito nagbabaliwala talaga ng Ebanghelyo ng Diyos. Pakinggan na lang natin ito. Dito tayo sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 up to 9. Pinsan mo yan. Tagabagang ka na, sister lang. Now ito pakinggan natin ito ngayon. Dito sa Biblia ng kapatunay, sa 2 Thessalonians, sa 2 Thessalonica, Kapitulo 1, 8-9. Kung kinsa ni sila na silutan kung pag-abot sa Ginoo, iyan ning itambog, no? Itambog ngadto sa linaw na kalayo. Na kani mga tawhan na maigsoon, nagapatalingog. Mga tao ni siya, dili ningon niya kuan, yung nato, makasalanan lang sila. Wala maminaw, bisang na ay tao, wa maghimo og krimen, pero ang pulong sa Ginoo gibaliwala lang gyapon. So delikado gyapon na tungod kay maigsoon, kini atong kaluwasan dili ni sa atong paningkamot, no? Hindi po to sa ating pagsisikap, ating kaligtasan. Ito po ay habag ng Diyos. Bigay na ito ng Diyos. So hindi po natin alam na sa ating pagsila ng sanlibutan, talagang ano ba talaga ang ating katayon sa harapan ng Diyos. So, ang nais ng Panginoon, kaligtasan talaga. Now, sa 2 Thessalonians chapter 1, and verse 8 up to 9. Tagalog Biblia lang, pasensya lang brother, no, sa kay brother Adrin Nazareno. Tagalog lang atong Biblia na atong gigamit pasensya lang. So, pina natin i-translate Bisaya ni. Ingon diri may igsoon, ang sinabi dito sa verse 8. Darating siya na palibutan ng niliab na apoy. Maabot siya na nagalibot kaniya ang kalayo. Yaning gahom. Gipalibutan siya og kalayo. At parusahan niya ang mga tao na hindi kumilala sa Diyos. O silutan niya ang mga tao na makaila sa Ginoo. Silutan So silot pa ni, dili pa ni hukom. Silot pa lang ni. Lahi ang paghukom kay itambog na sa impyerno. Lahi ang silot. Ang silot ning kalibutan patyon. Patyon sila. Pero ang hukom lahi pudto kay para sa impyerno to. Nakani silutan niya, parusahan niya ang mga tao hindi nakilala sa Diyos, wala mo ila sa Ginoo. At hindi sumunod sa magandang balita tungkol sa Panginoon Hesus. Wala sila musunod sa Ebanghelyo kung maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Now, ang maayong balita na dawato nato
nakita ning kalibutan na makasalanan yuta, makasasala yuta. Muni dawato na to na ayo ing na nga perfect ko pastor, kuan man amo ko reliyon, kuan man mi, nga wa mi magpatay. Kung i manapaw, wa i mamangkak. Bisan pag wa ka mamakak o ka manapaw og patay, dili gyapon makaapil sa pagluwas. Ato gyapon ko sa hukom sa silot. Kay bisan ko magpatay, wa ka manapaw, pero nangawat man ka. Bisan ko ka nangawat, pero nagbakak man ka, usala gyapon na. So dili nato magarantiya atong pagkamatarong tungod kami isuon kini atong kaluwasan hatag but pasabot kining gihatag sa tuwa kini atong pagtuo, kini atong gihatag sa Ginoo sa tuwa karon na makabaton tag pagtuo. Mo na magsuon na kini atong pagtuo wala ni gikan sa ako wala gikan ka pastor, wala gikan kay father, wala gikan kay brother sister. Ang pagtuo gikan ni sa Dios, hatag lang gitagaan na tag pagtuo para makabaton yun taog kaluwasan. Sister lang wa ni makabatog pagtuo adi ma-convert ni Christian. Proto kay nakabaton siya pagtuo si brother Remy. Kuha siya magtuo sa mensahe na atong ipadayag, so di siya ma-convert og Christian. Muna nga mao na ang pasabot. Na kining kalawasan hatag, dili sa pagpaningkamot na, dili si Pastor Manggod nagiwali. Di man akong ang akong giwali, dili man ni ako, gikan man ni sa Ginoo. Mo bitong gitagaan nato sa Ginoo og panahon na makabaton tag pagtuo. No ang pagtuo nato wala na gipalit. Wala ta nag-eskwela, mag-eskwela ko para makapatog pagtuo. Wala ta nag-eskwela, wala to gipalit ang pagtuo. Hatag lang gani ning kaluwasan. Kaya mga kapatid, itong panampalataya natin, bigay lang ito. Hini ito sa rin pagsisikap. Nag-aral kasi ako ng 10 taon kaya ako po ay nakatanggap ng panampalataya. Hindi po. Kasi ang panampalataya, bigay lang po ito. Hindi sa pagdaan sa pag-aral natin, hindi sa ating pagsisikap ito, bigay. So, example, sila lang. How many years siguro, sila lang na wa siya kabalo, na di ay siya tagaan sa Ginoog grasya. Kining pagtuo na iyang nakamtan, na iyang nabatunan. Si Brother Remy, na wa siya mag-speak, na siguro usay di mapungan ang iyang kugalingon, makahimo siya og kanang kapungot. Yung nato na dunay kasuko, di man na nato malikayan, kana namangitaan ng panahon na sa atong panglawas pa, na ikasuko, na ikapungot. Pero salamat sa Ginoo tungod kay usa ka ilhanan nga gitagaan siya og grasya sa Dios. So tungod gihatag sa Ginoong grasya, so gidawat ni Brother Remy. So gidawat niya kana ang giingon sa Biblia, kini atong kaluwasan dili atong pagpaningkamot, hatag ra ni grasya. Muna kadawaton nato ning grasya pinaagi sa itong pagtuo. So, salamat sa Ginoo na si Brother Remy, si lang si Bibi Jill, si Angel, sa iya pang lalaki na gamay. So inahinaan na po na gano'n yung sa Ginoo para mabuo yun tadya sa haging harian sa Dios. So tayong lahat talaga ay magkaisa po sa kanyang karian. So hindi po tayo dahil makasalanan wala tayong pag-asa. Kaya nga naparito ang Panginoon ay po sa 1 Timothy, sa unang Timoteo 1:15 nga to 16, na tinuod kining pulunga ug angay ninyong dawaton na si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron luwason ang makasasala. Ug siya po sa nag-iingon, ako ang pinakamakasasala. So mo na ang giingon ni Apostol Pablo. Mo na nga ayaw hukmi ang imong kaugalingon sa imong gibuhat nga sala. Mo gani grasya ni. Kay tungod sa imong sala, dili na kita ang patyon. Kung Moises, 2 og 3 ka saksi, patyon ang makasala. Musupak sa balaod sa Ginoo, patyon. Now, karon kay patay na sila. Mao to mirisi kasagaran sa libot, mirisi ipatay kay nakasala. Amo kabalo. Yan namatay siya, siyang sala, bayad na siya. Ang kita karon buhi pa. Magpalabi-labi ba ta? Magmataas ba tayo dahil buhay pa tayo ngayon? Christian kasi ako ngayon. Pinatay kasi yan kasi nang nakaw. Ibayad na siya sa kanyang pangnakaw. Iba ka maunang pa siya sa langit kaya sa ating buhay pa na nagmamataas na po tayo. So ganun po ang sistema natin. Baka umasa na po tayo kasi talaga yun, nakulong yun, pinatay sa kulungan, namatay yun kasi talaga, mamugbog ng asawa yun. Namatay siya kasi pinagtripan, gusto nila na dahil sa kanyang ginagawa ay dapat patayin. Ibayad na siya. Ang pumatay saan papunta? Ayon ang tanong.
Pinitay yung kasi namugbog na asawa, kasi yun talaga. Hinatulan nyo siya. Nahiwala pa sa atin ng hatol, yung humatol, ang mas malaki na hatol sa araw ng paghukom. Pinatay na siya. Naulila ang mga magulang, naulila ang mga anak, asawa. Pinatay kasi, hinatulan kasi na nabuhay pa. Ang tanong, nasa tao bang hatol? Wala. Nasa Diyos ang hatol. At sa Diyos ang pagiganti, wala sa tao. Isa Roman chapter 12 verse 19. Huwag kayong humatol. Huwag kayong manghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang sinabi sa Matthew City 1 ngadto sa 2. Huwag kayong humatol upang huwag kayong hatulan. Dahil ang hatol na igagawad niyo sa iyong kapwa, yan din ang ihatol sa inyo. Katulad na kapatid ni Siralanglang namatay sa kulungan, wa mahibal kung nagpakamatay ba yun o ipatay ba yun, o katong igsuon ni Mr. Lang gipatay, gitripan siya siyang nahimo na sa laod, bayad na siya, bayad siya siyang gihimo na sa laod, kaya gipatay siya, gihukman siya tungod sa iyang nahimo siguro. Pero ang Diyos kabalo na mas bugat pa ang sala ng nakapatay o nagpatay sa iya. Muna nga kini atong grasya nagyatag sa Dios, usa lang kini kapag hinumdum na mapasaylo ang tanan sala sa tao. Now gihukman nila usa ka tawo, gipatay nila usa ka tawo, og nagpakamatay ba siya, kung siya nung siya sarili o gipatay ba siya, wa ta kabalo. Pero ang Ginoo kabalo na bisan si sala sa tao mapasaylo. Muna ay hukmila imong kagalingon tungod kay nga natong kinabuhi wala ti paglaom, bisa pag unsa ka pula ang atong sala, papution sa Ginoo. Isaiah 1:18. Yung propeta Isaiah, dumuol ka mo kanako aron atong husayon. Duol ka mo kanako aron atong husayon. Bisan unsa ka pula ang inyong sala, kini papution sa Ginoo. Jesus ka pula. Kung namugbog ka sa imong asawa, nag-rape ka, nagpatay ka, sana magyapon na. Pero tanan sala mapasaylo. Pero ang di gid mapasaylo, kining nagapatalinghog sa pulong sa Ginoo nga wa tagaay og panahon sa iyang kasing-kasing. Ingon ni Apostol Pablo. Excuse me. Si Apostol Pablo sa Buhat Kapitulo 13 versikulo 46. Iyon sa Pablo, dapat unahon sa anamo ang pagpadayag sa Ebanghelyo kung maayong balita ngadto kaninyo. Apan kay inyo makining gisalikway, kamo naghukom sa inyong kagalingon nga dili kamo tako sa kinabuhing dayon. Muna mo nang giingon sala nga way kapaseloan. Mapaselo ang naglansang sa Ginoo, ang nagluwa sa Ginoo, ang nagsampal sa Ginoo, ang naglansang sa Ginoo, mapasaylo. Pero kung kamong nagapatalinghog karon, kapag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi po natin binigyan ito ng pagkataon ng pansin, kung hindi natin pinalagaan ito, mabigat na parusa ang nakahanda po sa atin. Itong dialay. Yan mga kapatid ang ibig sabihin, kahit anong kasalanan ng tao, huwag natin hatulan sila at ganoon talaga yan, makasalanan yan, wala po tayong hatol dahil tayo din makasalanan. Pero sa habag ng Diyos, ipinagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos ay naging Christian tayo, na-convert na po tayo. Kaya may pag-asa na po tayo tumo ng kaligtasan. Wag lang natin ito baliwalain. Kasi may Christian ngayon naman na sabi natin Kristiyano, kung Christian na, pero ang ugali, hindi pa rin nagbabago. So wala. Hindi maasahan ang ating bansang Christian kung ugali natin mabago hanggang sa pagbalik ng Panginoon sa ating pagkamatay. Sa ating panisalimutan, dadalhin pa rin natin sa hatol yan. Kaya ang Christian, pinatunayan po ito sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5, in chapter 5, in verse 16, paliwanagin ninyo ang iyong liwanag sa mga tao sa paggawa ng katuwiran. So, pasigahan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao sa paghimo o pagkamatarong. Pagkamatarong, dili ingon na pagdaot, dili ingon nga pagbantay sa isiga tao,
pagkamatarong. Mauna ang atong pasigaon sa atubangan sa Dios, sa atubangan sa tao. Mateo 5:16. Pasigahan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao. Unsa pasigawan nato? Atong mata? Dili mata atong pasigahon ang buhat sa pagkamatarong. Pero nganong mapuot man ang imong silingan, nganong mapuot man ang imong parente, mapuot imong igsoon, mapuot imong asawa, mapuot imong anak, ngano man, tungod sa imong pagkinabuhi, wala mo siga ang kahayag ni Kristo. Ang atong ipasiga atong mata. Tuwa na si pastor, tuwa na si brother, tuwa na dito si sister. Mo ang problema. Ang mata natin nagsiga, ang pagkamatarong patay. Mo ang problema. Usay ang Christian, ang ipasiga ang mata. Kitanaw si pastor, kitanaw si brother sister, tuwa na padulong si pastor, tuwa na padulong si sister. Mo ni nang siga. Ang magipasiga ang pagkamatarong. Nga dili magbantay, dili maghukom, dili magdaot, no? Di magmaritis-maritis. Mo na ang dili gusto sa Ginoo na imong mata mo ay nagsiga. Ang pagkamatarong ay imong pasigaon. Mo na ang kinabuhing Kristohanon. Pero kasagaran ang mata nagsiga. Kung asa na si pastor, asa si brother, sister. Pagkaugma, tuwa na. Tawag sa pikas. So dili na mo ang kinabuhing Kristohanon, dili ka garantiya ang Kristohanon nato kung nagsiga atong mata, ang atong pagkamatarong patay. No? Dili na magpulos bansang Kristiyano, di magpulos pastor, di magpulos na kung mata nagsigara sa imong isigataw, ay imong gisigaan ang iyang gibuhat, ang imong sarili ingon ni Ginoos. Nakita nimo ang puling, ang dakong truso sa mata sa imong isigataw. Ang truso yung mata hindi mo makita. Ang puling sa imong isigataw kita nimo layo kayo. Pero ang troso sa imong mata, wala nimo kit. Mao na ang kinabuhing Kristohanon, nagsiga ang mata, wala ang pagkamatarong ipasiga sa atubangan sa mga tao. Pagkamatarong, Mateo 5:16. Pasigahan ninyong kahayag, dili mata, kahayag sa mga tao, buhat sa pagkamatarong, aron daigo nila ang inyong Ama na sa langit. Unsa ang pagdaig sa Ama sa langit? Unsa ang pagdaig kita Christian na ang mata nato may nagsiga? Kung asa padulong si pastor, asa padulong si brother, dito sa pikas dayon tawag sa pikas. Chat sa pikas. Mao na ang isamputan, imbis kay liwanag, imbis kay kahayag, kangit-ngit. Nangit-ngit man, dumtan man gid ko sa imong silingan. Dumtan man gid ko sa imong igsoon, sa imong isigataw, dumtan ka. Ano man, siya ra may imong gibantayan. Di ba mingon dayon, grabe na Kristohanon, pero kita ray ang ubang tao gibantayan. Tama si Ginoos. City 3 sa Mateo. Nakita nimo ang puling sa mata sa imong sigataw, pero kanang truso sa imong mata, wa nimo makita. Kana ang kinabuhi nga may kasiguruan. Mapasaylo ang tanan sala sa tao. Pero ang nagalapastangan kung nagpasipala sa Espiritu Santo, walay kapasayloan. Gikan ni mga panahon na hantod sa malabot. Na karon, ang say mo na to, kaya nga naman itong kinabuhi. So, maghinulsulta. Ato nang isurrender sa Ginoo. Ipasabot, talikuran na nato. Ang paghinulsul kasi mag-isuan akong ikualan sa inyo. Ako lang i-clear sa inyo. Lahi ang paghinulsul, lahi ang pag-amin. Ang pag-amin, kumpisal. Lahi ang paghinulsul, lahi ang pangumpisal. Ang pangumpisal, sa term na Katoliko, kumpisal, makatugag pare, matugag pastor. Ikumpisal. Kung saan ba itong kumpisal? Pag-amin. Kung saan ka sa paghinulsul, pagtalikod. Kana ang kalahian. Bali, ato ka pastor, matugag pader, pader, nakasalaw ka ba, pader, to ako sa kuan inuman, nakasumbag kong tao. Masingon sa pare. Sige, pag ampuog, napulok ka manamo. Napulok ka magimay ka Maria. Muna ang ilahang pagtulunan, tradisyon. Kung mato ka pastor pod, pastor, anak mapuging gabi ba, init akong ulo, sampal yun na ako ba? Kasi mo si pastor, yung ama na mo, dili.
Para si pastor, o sige. Surrender sa Ginoo. Imo na i-kumpis lang sa Ginoo. Amin na ang imong sala. Oh. Pero sa pare, mga di ka. Napulo ka mana mo, napulo ka magimay ka Maria. Pero kita dili, directly, diretso ta sa Ginoo. Dili ta mingom adto kang pastor. Dili. Si pastor mo tambag lang. So sige, imo man nang nihimo. So submit nimo na sa Ginoo. Imo nang ikuan sa Ginoo, surrender. Amo na ang pangumpisal. Lahi ang paghinulsol. Ang paghinulsol, pagtalikod. Mo gani ang sulat sa Hebreo 6 na nagingon ni Apostol Pablo nga dili na magbalik pa kanila ang paghinulsol 6:3 nga 4 na sila na nalamdagan na unta nakatagamtam o nakaambit na sa Espiritu Santo na panalangin kini pulong sa Ginoo ba unya managpamiya sila biya di na sila mo kanang parang wa na bili sa ilang pagkristyano wa na makita na sa una Domingo magsimba Domingo sayo pa simbahan karon man ay Domingo ano yung Domingo karon? Nga naman, nawala na ang gugma nila diya sa Ginoo. Pero bisan pa nawala ang gugma nato sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo naagyapon. Naagyapon ang gugma sa Ginoo. Natili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit tayo nawala ng pag-ibig sa Diyos, pero ang pag-ibig ng Diyos natili pa sa atin. Bakit? Pinagsabihan pa rin tayo. Ephesians in chapter 2 mga kapatid, in verse 1 up to 2, na noon una patay tayo sa ating pagsuway, sa ating pagkamakasalanan, no? Pero sa verse 2, tayo po ay alipin sa makamundong pagnanasa, kaibog sa unod, wala itutukan sa kalibutan, sa kita gwapa nga babae, bisang na asawa, ay iyang iring-iringan, unya, mo gyapon ang kalibutan, ang lalaki pod, ang babae pod, makita gwapong lalaki, iya pong iring-iringan, sa una, pero karon lahi na. Yun sa Pablo, apan, biyaan na nato. Oh, sa verse 3, Ephesians chapter 2, verse 3, sa una, ingana daw ta. Sa Pablo, sa una, ingana ta, pero karon gikaluy anata sa Dios. Kaya, mapito gitudluan ta, mapito grasya ni, dili ni sa atong pagpaningkamot. Nga no nagahimutaan ning live. Tungod kay una ta gitagaan sa grasya. O ganing grasya dili kita lang gipadayagan sa Ginoo. Gihimo lang ta sa Ginoo instrumento para ang grasya sa Dios mapaabot nato sa tibuok kalibutan. Tanan ba pastor? Dili. Tanan ba magtotoo? Dili. Tanan ba evangelist? Dili. Tanan ba pare? Dili. Mabitaw kanya-kanya ta og gasa. Ang gasa nako mao ni na mag-live, mag-post ta og mga video sa YouTube channel, sa Facebook. Aron na kining grasya dili sa atong pamilya lang. Gusto sa Ginoo tanan tawo maluwas. Unang Timoteo 2:4. Ang gusto sa Ginoo tanan tawo maluwas. Awa manggod na, rapist manggod na, criminal manggod na, apil na, tawo man na. Kana man kriminal, tawo mangyapon na. Apil na sa kaluwasan. Kaya itong mga rapist, na tao mangyapon na, maluwas yapon, maluwas. Mapito, ipadayag ang grasya. May padayag ba? Tito 2:11-12. E pinaagi sa grasya, kamo naluwas. O gini, ikapadayag na sa tanan tao. O sa verse 12, o gining grasya ha, nagtudlo ka na to sa pagbiya sa pangibog sa kalibutanon nga unod. Unsa ang grasya? Nagtudlo sa pagbiya sa kalibutanon pangibog og pagkinabuhi ning kalibutan na Dios nun matarong og walay ikasabay. Kanaon ta? Diyos noon, matarong may ikasaway. Tinuod ba may ikasaway? Ayaw pa hindi Kristiyano, usahay di masawayan. Pero ang Kristohanon, una pang nasawayan. Di ba? Usahay ang Kristohanon, una pang nasawayan sa di Kristohanon. Amping lang ta. Kita mo kumpiyansa sa itong panahon.
Kasi baliktad na ang panahon. Mamati yung Ginoo may igsoon 19:30 sa Mateo. Daghan ang nauna maulahi. Daghan ang ulahi mauna. Kung sa may pasabot. Klaro may igsoon? 19:30 ato na nato basi mamalita. 19:30 sa Mateo. Tama. Ako mamali. 19:30 sa Mateo, basahan ninyo. Daghan ang nauna maulahi. Kung daghan na ulahi, mauna. Di ba? Masibot pa sabot. Nakita ng alagad karon, kita pastor Christian karon nagpasaway. Maayo patong bagong Christian nagamping. Pero kitang dugay na nagpasaway na hinoon. Pero katong mga bago nagamping. Nantod may nauna hinoon. Kita hinon na dugay na, mapainon na pinabilin. Kaya mabilin lang kita. 50-50. 50-50 mabilin ta? 50-50. Mutuwa mo sa dili. Ang mabilin sa di madalag rapture, di madala sa pagbalik sa Ginoo, hukom. Na hukom kaya. Atol sa hukom, at pasabot, wa ka makaapil sa grasya. Disgrasya ang nahitabo. Kaya mabilin sa grasya, apil ta sa pagbanaw sa mga patay. Umabilin ta. Na disgrasya. Imbis kay grasya atong ipaabot, disgrasya na hinoon. Nga naman, nagpasaway man tang Kristohanon. Di makita sa dili Kristohanon ang atong pagkristohanon. Usahay kita na hinoon ng sanhi na ang dili Kristohanon musamot na magdumot sa tuang Kristohanon. Biskit ang kahayag. Ang to sa kangit-ngit na sobra napandol na hinoon, nangit-ngitan pa, napandol pa yun sa tuang pagkinabayang Kristohanon. Ano mga balito, maraming salamat po sa members natin listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Ang kapayapaan, habag, biyanan Diyos ay sumasa atin lahat. So, pangitaan na ating Pangkristo. Ito piling ko Presidente Tumangka, Apostolic, Believers of Christ International. Sinito us, grace, mercy, and peace. Be with Jesus Christ. Amen.